Okay, welcome back. We're Brothers Unfiltered. It's me, Patrick, Ano again to? on episode. It's me, Patrick. Mainit na issue na naman. Putang ina kasi ng media eh. Pero Ano bagong ba, ano lahat, ba, ano ba? Ano ba yung issue na yan? bagong lahat, let's congratulate Carlos Yulo for his 2 gold medals in the Olympics. Putang ina. God damn. First God ever. damn. First Di ever, ba? di ba? History. Mm. Historic. Like, first for us, parang yun yung ang laking achievement para sa atin. Pero sa ibang bansa, alam mo yung parang normal lang may gold sa kanila eh. Oo. US, Di ba? China, basic. Yeah. Parang nag-harvest lang sila ng medalist and Mm. stuff. Pero Pero sa atin, for some reason, di ba, nanalo tayo. Hindi na tayo kulelat tulad hmm, dati. Kahit nung bata pa tayo, kulelat ng Pilipinas. oo, parang laging hindi nakakapasok or hindi nakaka-qualify, Oo. di ba? Pero ito, si Carlos Yulo, wow. Di ko rin na-expect Like, ang laki ng, gulat ako Siyempre, Yung pangalawa lalo. ako na to eh. Ay. Hindi, gagi. Kasi, kamukha niya si Carlos Yulo, di ba? Tingnan niyo. Hindi ko alam ha. Ay, Hindi ko oo alam nga. kung ano nakikita. May komento ka, sabi mo. Oo, eto, there's a recent story. I just did an event last night sa Makati. And it was an event for Rotary. Kung ano kayo doon, kung familiar kayo doon sa parang organization na yun. And then usually yung mga tao doon, mga ano, yung mga 50 pataas, mga ganun na age gap, no, age bracket. Tapos ano tawag doon, pansin nila, sabi ko, pansin nila na parang, oh, si Carlos. Parang gumagano agad, sabi ko, tawag sa akin doon sa event, Kaloy. Hindi Mm. hindi pangalan ko. Tapos meron one time, nagpi-picture ako, 'di ba? Videographer ako for the event. Tapos may tumawag sa akin, may tumapek sa akin na elderly guy na part ng event. Nakabarong kasi sila. So, tinapik ako, "Kaloy, Kaloy." Sabi ko, "Yes sir, yes sir, yes sir. Papa-picture kayo?" Sabi niya, "Hindi, picture tayo. Kasama ka." Tapos putik nagpa-picture sa akin yung buong table nila. Tapos ako nakaganyan posing ako. Tapos yung ginagaya ko yung kung saan tumawig si Carlos talaga. Ay na love trip boy, sabi ko sa'yo. ano, ano Naging po, branding ko na. ilang taon yung mga 50s, ganun. 50, 60, mga gano'ng age. Yung mga Eh, elder guys na, matanda ina. na sila. Gagi, Halos tinatawag yung ako nung MC. age bracket din, halos magkadikit lang. Ilan ang agwat niya eh. Dalawa lang eh. Si Carlos, 24 Oo. siya, Mm. 26 ako. Oo. So, yun na panalunan ni Carlos, no? Like, from, marami siyang categories na sinalihan, di ba? Kasi siya lang ang, Alam ko lahat sinalihan niya eh. pero siya lang ang, di ba, pambato, di ba? Oo, siya lang. For Sa some weird men's. reason, no? Siya lang ang puta. Sa men's, sa pagkakaalam ko Mm. parang normal, hindi naman ako like super into the Mm. Olympic stuff, like hindi ko alam yung stats and everything. Pero Mm. sa pagkakaalam ko ngayon is sinilihan niya lahat kasi nga number 12 siya sa all around. Mm. Ang alam ko yung all around parang yun yung sa lahat na. Mm. Iba pa yung mga individual events na yun nanalo siya, 'di ba, sa floor exercise tsaka Oo. sa vault. Mm. Nakita ko din yung ano niya, yung parallel bars tsaka yung ano niya, yung pommel horse. Sa pommel horse dun siya yung nalaglag eh. Yung parang siyang nabagsak na ano. Ang kulit nga, Oo. yung US pare, merong silang ace Specialist. specialist na Oo. gagawin lang niya yung sa horse, ang tawag yun? Pommel Pommel horse, horse? pommel horse. Yun lang Yun yung lang gagawin gagawin niya. niya. Yung Alam ko siya tatawag ni sa gold, di kanya ba? Clark Kent. Bronze. Bronze. Bronze siya. Hmm. Taka na yun lang yung gagawin niya, no? Like, from, tawag dito sa Olympics, while it's still going on, ang daming, ang daming nangyari. Like the Hmm. dude from, yung mukhang hitman. Sino yun? Saan? Yung sa shooter. Si Turkish guy. Naging Oo. meme. Mm. Takinang yun. Kasi sa Parang Korean din. ang dami nilang optics for the event. Tapos siya nakasalamin lang. Gago. Like, para siya nag-ano lang, tinawag.
Mm. to participate. Hey, we need someone to represent our country. Okay, Mm. I'ma show up. Boom. Ganun pa siya. Angas eh. Oldest pics eh. Like, yung prescribed glasses lang gamit niya. No, yung parang normal guy glasses. Oo. Talaga ngayon lang yung... Pero champion talaga siya. Pala. Like Meron nga marami rin na yung siyang sinalihan kasalihan na na. before na may medal siya. Silver, gold, may mga bronze medal siya. So talagang shooter daw talaga siya. Kaya, alam ko, in-interview siya eh. Tinanong siya ba't wala daw siyang special gears and stuff. Ano daw sabi? Sabi niya is, I'm a natural shooter. Oh, puta. Hitman. Aura. Hitman eh, no? Puta na. Mm. Kinol up eh. Pero, Angas. pero balik tayo kay Yulo, no? Like, yung, tag dito, yung huling final niya is, ang tawag dun? Volt. Yung pole vault. Hindi. Volt lang. Iba yung Vault pole lang? vault. Okay. I mean, yung pole vault yung kay ano yun, kay AJ Obiena yun, di ba? Kay EJ. Which is sad in another part pa Oo. Yung vault na yun, lagi ako na-amaze doon kahit hindi ako nanonood ng Olympics. Pero pag nakakita ako ng ganun, yung magsa-somersault ng high speed tapos tatumbling, makakontrol niya. Then lalanding ng ano. Dalawang pa, di ba? Mm, Like, gymnastics is fucking hard. Nakita mo na ba si Michaela Rooney ba yun? Yung dati, like way before pa. Parang, Si, yung isa na yung gag, siya yung not impressed na meme. oo. May nakita kasi akong shorts sa YouTube. Sabi, this is not the perfect vault. Nung pinakita yung kay, pangalan niya, Makila Rooney yata. Parang gano'n. Nung pinakita yung pag-vault niya, pagka-landing niya, hindi nag-bend yung paa niya. Straight. Pagkabagsak niya, gano'n na siya agad. Na. Pero which is, I think, yun yung pinaka-perfect score. From a high speed pagka-landing niya, nakatayo lang siyang gano'n. Hindi nag-bend, hindi nag-bounce. Grabe. Kaya isipin mo, puta, ang hirap maging gymnast. Hindi mo pwedeng sabihin tumbling lang yun eh. Hindi mo marunong mag-tumbling. Oo. Di ba? Pero puta, di ko kaya yung ginagawa. Hindi ko kaya yung ginagawa nila. Puta, di ko nga kaya mag-backflip ng hindi sa sa kama or somewhere soft eh. Puta, yung pa kayang ginagawa nila. Si Simone Biles, pre. Sa Ayun, US. Sa US naman na gymnastics women's. Na record high na 12 feet in the air. Kasi yung 12 feet kasing taas ng ring ng NBA. 12 feet in the air siya nakatalon. Alam mo yung inabot ni Dwight Howard from way before 2008 slam dunk contest. Yung 12 feet na yun yung inabot niya. Ganun 12 feet kataas. yun. Ganun kataas. Umabot na ganun yung talon niya. Imagine her height is 4'11", same as Carlos Yulo. Oo. And then puta, isipin mo ganun yung tricks na nagagawa and then ganun yung feats na na-achieve nila with their bodies, like tuned to perfection to their sport. Like damn, bro. Holy Pero shit. ito hot take pare. Can you say Carlos Yulo is the GOAT of the Philippine sports? Can you say? Sports? Oh. Hot take. Historic siya. More than, sige, sa tingin mo siya? Sa gymnastics? Hindi, siguro. In sports, like, siya yung unang two-time gold medalist na sa Olympics pa. Sa Olympics pa. Yeah, I think he can be, siguro kasi bata pa siya eh. So, kumbaga, marami pa siya ma-achieve eh. Right now, he can be considered as the GOAT kasi like, wala pa nakaka-achieve kung ano yung na-achieve niya. More than Manny Pacquiao. Sa sports kasi It's sports, di ba? Like, iconic person sa sports okay. Di ba? Like for Philippine sports. Like, di ba? Manny Pacquiao. Efren Bata. Di ba? For Philippine sports as iconic as
hindi pa siya ganun. Iba pa No? rin eh, no? Iba pa rin like siguro yung level ni Manny Pacquiao, 'di ba? The moment na nagkaroon ng laban si Pacquiao, everything, walang tao sa kalsada. Stops. Di ba? Back then nung prime, medyo pagka-prime pa. Like yung kay Di Floyd ba? Mayweather na laban niya parang medyo meh na eh. Oo. Pero yung Hindi na katulad. from the Executioner era, Yes, yung kila Oscar De La Hoya, kila Barrera, Barrera, sino pa ba? Si Manuel Marquez. yun, tang Yun, ina. yun. Di ba? Yung rival niya talaga. Puta. Kapag sila naglalaban, Oo. inatigil ang mundo ng Pilipino. Pero up in the banners, masasabi kong nandun na din Oo, si top. Carlos Yulo. Like Hall of Famer. Hall of Famer Mm. level na siya for what he has achieved for the Philippines. And Damn. hot take Oh, bro. oh, oh. Merong, ay napapabro na ako. Tayo na kasi galing ako Makati. Sige, Fuck. anong hatik mo? Hot take kasi, may nakita akong comment Mm. sa like on Facebook lang. Parang sinasuggest is pakasalan na daw ni Yulo yung girlfriend niya and then lumipat sila ng Australia and then represent Australia in the Olympics. Oh, okay. That's a hot take, 'di ba? Kasi ang sabi niya dun sa post, I'm hindi ko na maalala yung pangalan pero sabi kasi with all the controversies that's happening and everything, Mm. parang sinabi niya sa post is you don't deserve na Philippine. i-represent yung Philippines and the way they've been treating you. Mm. Parang ganun. So parang sinasabi dun sa post is puta nandito sa Australia ito lang i-represent mo We'll take kami care na of you, i-represent kumbaga mo. ganun. Oo, mamahalin ka namin, wala kami ano yun sa'yo, etc. etc. Parang yun yung gist nung post. And Oo. then yung last niyang line is from a long time fan since you were starting. Yun Filipino yung ba yan? Filipino siya, pero I think nasa Australia siya. Okay. So, hot take siya. Kasi Hmm. sa akin naman, ang bullshit lang talaga ng mga Oo. nangyayari. Pero No? bago yan. I-ano natin yan, idadaanan yan. Sige, pero Okay. explain mo na yung hot take mo muna dyan. Yun nga, dahil sa mga, para sa akin when you're representing your country, even how bullshit your country is, kahit gaano ka bullshit yung nangyayari or trato sa'yo, kumbaga parang mayroong sense of patriotism pa rin na mararamdaman mo na shit, Dito ka I'm pinanganak eh. Ganun. I'm parang ewan ko may ganong feeling na parang ako I've never been on stage for like representing the country or what, but it's like a nice feeling, I think, no? When it comes to for example, ako 'di ba nagte-tennis or what, ini-imagine ko sarili ko na representing Philippines on a tawag doon large scale, no? On a sporting event. And it kind of feels like a dream, no? Kahit na tawag doon yung suporta ng Pilipinas government sa mga athletes is not there. Kumbaga parang lagi natin sinasabi na pag panalo, wow, congratulations Pinoy Pride. Pero puta pag wala, Pag okay. bobo. Pag talo, bobo. Pag talo, Okay. So sad yeah. reality. Sad reality. I get your take naman. Ganun din ako. Pero ito, we're moving on from the again, congratulations Carlos Yulo, syempre, Yes. for Congrats achieving kapatid. a 2 gold medal on a gymnastics event. So, ito na tayo. Ito na ang after effects Math? ng pagkapanalo, Aftermath? aftermath ng after effects. After ng pagkanalo ni Carlos Yulo. One, ito na yung darating yung basketball issue. Here comes the fucking basketball issue na. Kesyo, bakit ba natin pinapondohan to? Di naman tayo nananalo. Bakit di naman natin kaya yung mga foreigners sa larong to? Wala naman tayong height. Ang daming negative shit, kumbaga.
First of all, yung funding, ang natatandaan ko I mean, hindi kasi ako nag-research again ulit dito. Ang natatanda ko funding ng basketball is a company, private company. Hindi Okay. hindi na Philippines. Like, ang natanda ko Chukstogo eh. Internet? Chukstogo or Smart. Okay. Sila yung So, sila yung doon nang may hawak, doon mainly. sila yung nagbibigay ng parang funding doon. Okay. Yun yung tanda ko, ewan ko lang ngayon. Pero 'di ba nakita mo sa jersey nila, Chokes to go, Yes, 'di yes. ba? Smart. Oo. Then here comes di naman tayo nananalo eh. First of all, sobrang bullshit ang politics ng basketball, lalo na sa international events. Mm. For some fucking reason, yung PBA noon, like kami ngayon is 25 to 26 years old na. Since 12 or 15 years old kami, bullshit na yung nangyayari sa International level. international. Kasi first of all, ayaw magpahiram ng PBA ng players. Yun yung, For the national team. ayaw nila magpahiram kesyo daw kailangan sa liga. Putang ina, ang pangit ang liga nyo. Second, Did you watch PBA growing up? hindi. To be honest, 'di ba? Like parang Pinanood ko lang dahil kay Romeo. Romeo FU. Dahil Okay. sa kanya. Okay. Pero Then, 'di ba, when you think about wait lang, ano lang sige, sige. singit ko lang, when you think about PBA, bootleg NBA. Like, Tsaka, 'di ba? tsaka, farming teams na laging nagka-champion, putang ina, et cetera, you name it. Ang alam ko lang ng team Ginebra eh. Laging stuck yung team na yun for some fucking reason dahil political shit, may pera yung company na yun, sister companies, and everything. So, yung una, yun nga, hindi binibigyan ng players yung nun, yung Team National Pilipinas team. nun, national team. Then, here comes the fucking shit na for me yung naturalized player nun, Naturalized player. naturalized player si Andre Blatch nun, it took him too long para magstay sa team na yun. Kasi What it's do you not mean took working. him too long? Kasi siya yung Ang tagal parang, niya nag-stay? parang siya yung naging naturalized player kasi isa lang ang pwede na Okay. naturalized player para sa countries na, di ko alam kung ilang countries ang pwede may naturalized player Okay. Sa Philippines, isa. So siya lang yung kumbaga banyaga. Then ito na yung sa sobrang tagal, hindi siya napalitan for some reason, ewan kung bakit kasi hindi na nag-work, alam mo yun? Kasi Hindi di ba na nag-work siya sa team, ganun? I mean, he can score, he can play the game, pero hindi ano mo yun, walang nangyayari. Except nung natalo ng Philippines sa South Korea. Di ko alam kung kasali siya dun I forgot. Yeah. So yun, ano siya sabi sa players, yun kay Andre Blatch. Ang tagal niya napalitan. Kumbaga, ang tagal niya napalitan. Di ko alam kung kailan dumating si Justin Brownlee at that time, pero sana napalitan na siya ng mas agile Maaga? player. Oo. Then yung mga yung mga players din na nasa PBA na pinapasali sa Team Gilas. Pilipinas, iba doon matatanda na, like si Jimmy Alapag, matanda na, smaller size. Doon yung panahon na na maliliit talaga yung mga player ng Pilipinas. Yung mga bigs nag-range from 6'8 to 6'11 lang. Tapos ilan lang sila. Like 2 lang, 3 lang, nagsasub-sub, 'di ba? So yung coverage lumiliit pag nawala sila sa court. So anong nangyari doon? Dahil doon, ang hirap manalo din ng Philippines. Well, ganoon naman talaga yung genetics eh. Pag talagang maliit, it took us parang till 2020s na parang magkaroon tayo ng advantage sa height.
Kasi wala Okay. nang 5 feet height below sa roster ng ano ngayon, Gilas ngayon. Mm. We have Kai Kumbaga hindi Soto. naman advantage, kumbaga level the playing ground, parang gano'n. Oo. Meron tayong 7'3" players, Kai Soto. Kumbaga yung Hmm, average height na end ng Gilas is parang 6'5"? 6'3", 6'4", ganun. So matatangkad na yun. Mm. So nagiging problema na lang, bakit pa rin bullshit yung ano. Siyempre, sinabi ko nung una, politics, di ba? For Well, some fucking reason ulit, si Chot Reyes ayaw umalis sa team. Di rin siya nagwo-work. hindi Kumbaga, ba siya 'di ba umalis na siya? 'Di ba nag-resign na siya? umalis siya tapos bumalik siya, tapos ayaw niya umalis. Ah, Kasi sinasabi niya parang ayaw niya ano mo yun, ayaw pa rin niya umalis. Parang hinihintay pa niya magkaroon ng isang international event bago siya umalis. Ganun. talaga ba? Akala ko last time natalo Yun, sila. yun na yun, yun na yung umalis siya. Yun na yung umalis siya. So ngayon, Oo. bumalik siya. Hindi, iba na yung ano, ang coach Umalis na ngayon. siya. Okay. Mm. So, inantay niya ulit matalo sila ulit bago siya umalis. Oo. Tapos Mm. dun yung ano, yung memorable na sinabi na lesson learned ba yun? Lagi na lang Yung lesson learned. laging Puta. lesson learned every time Oo. nasasali. FIBA ba Mm. yan? FIBA ata yun eh. Parang FIBA ata. Then, eto na bumating na pumalis si Coach Tim Cone, which is the better coach overall. Okay. Kasi Ah. meron siyang system. So, ngayon, we have better players na. Kaya sabi nila, ba't di pa Mm. rin nananalo, di ba? Mm. Well, for a team to really mesh well, kailangan matagal na training yan. Di Mm. ba? Yung Gilas Philippines, kasama lang sila pag time for international event eh. Bihira yung level ng chemistry na, Mm. for example, yung ginawa ng women's volleyball team ng Pinas. Yung 1 week lang sila nag-training. Ah, Oo. Like, dun sila first nag-meet and everything, mm, ganyan. Bihira yun, yung magkaroon sila ng ganun, tapos umabot sila ng semis. mm, Bihira yung ganung level of parang chemistry with teams. You know, if you're an athlete of a team sport, you know how hard it is to, like, 'di ba? How to mm, get to know oo, yung players, mm, even not personally, but in your game style and everything, 'di ba? Would you kailangan work? mag-mesh, oo, Like ugali niyo sa court, 'di ba? mm, Magwo-work ba yung chemistry niyo, 'di ba? Hindi mo oo, alam kung ano yung laro niya, ano yung laro mo. Hindi nila alam. mm. We're not Team USA. na, na pag sinama mo yung superstar, lahat ng superstar, easy gold. Hindi tayo ganun. Though, Well, at, Team at USA yun, putang ina, fire ang uh, nangyayari, may history naman na talo rin ng USA just because hindi sila ready or just because, Hindi alam mo yun, nag-mesh or hindi something like nag-mesh. that. Mm. Pero sa Philippines kasi, kailangan nila magsama ng matagal para manalo eh. Hmm. Hindi yung training lang pag ano eh. Alam mo yun? Like, yung kunyari team Australia, yung boomer ata ang tawag sa kanila. Hmm. Ayun, matagal na nagme-mesh yun. Laging top contender for gold yun. Pati yung Germany. Hmm. Hindi siya hindi siya katulad sa atin na, yun yung sinasabi ko na, kailangan nila ng time. Tsaka kayo sinasabi naman nila na ano yun? Hindi naman tayo nanalo dyan eh. Huwag Bakit napondohan yun. papapondohan? Oo. First of all, kasalanan ng gobyerno yun. Ba't hindi sila pinapondohan? It's a government. And secondly, Oo. to add to your point, hindi lang tawag dun, kumbaga may issues din sa pagpopondo ang ang basketball. Kumbaga, sikat lang kasi talaga ang basketball sa mga Pilipino, which Oo. is kaya sila sa limelight, 'no? Mm. Pero in terms of all sports, Dapat. kulang tayo sa pagpopondo, 'no? Tsaka, In terms of ang daming talent, mm, sobra. napakadaming talent. Which is sayang yung opportunity to, like, 'di ba, nurture from the grassroots level. Yun sabi nga nila Mm. after manalo ni Yulo ng gold, and Kailangan then may sumunod. the next day another gold. It's kumbaga it's set
a wave, no, Mm. across the Philippines na Pwede. tawag dun, pwede, Mm. kaya, Mhm. 'di ba? In terms, kaya siya Mm. basta support from the grassroots level, magsa-start pa Mm. lang sila, suportahan na agad. Mm. It's a good thing Milo was there, no, to for Oo. I Milo love best. Milo. No, kasi even before, like Alam mo yung 10 years before, kay Japoy? 'Pag 'di ba Japoy, 'di ba Japoy ba 'di ba Jepoy? Japoy, 'di ba may mga sports yun like may 'pag Milo merong pang-basketball, si Christio, taekwondo, Choose tapos may mili ka Balde. kung ano yung sport mo. Oo, tapos like, 'di ba parang 'pag iniinom mo, puta ang angas. Oh shit, feeling ko lalakas ako. Feeling Oo, ko, alam mo yun, yung that level of impact. copium. That that level of impact lang na nasa Mm. packaging lang yung idol mo in your sport. Yan si Mm. Japoy Lizardo, 'di ba? Japoy Japoy Lizardo. Lizardo. Japoy Lizardo for taekwondo. Idol ko rin yun nung nag-taekwondo ako. 'Di ba? Puta, nung nag-transition lang ako sa ibang sports, wala na akong makitang idol na Pilipino, eh. Tennis and football. Wala akong, kasi yun nga, tawag dun, sa limelight, wala sa limelight yung ibang sports, Mm. 'di ba? Oh, tapos yung pondo, et cetera, ganyan. Mm. We all Ina get, sige ano, ano yun? inaatake lang kasi yung basketball talaga na sport, eh, Yeah, 'di yeah, ba? oo. Kesyo hindi built yung katawan natin for basketball. Bro, sports is made for everyone. I Mm. mean, when you look at the Olympics, Eto, makikita mo oo, y- wait lang. yung I mean, Japanese I get the point. player Yeah, against pares tayo sasabihin, Wembanyama. pares tayo sasabihin. When you saw that picture, Muntik na sila 'di manalo. ba? Oh, 'di ba? See that point, a 7 foot ano ba Foot si 4, Wemby? 7 foot 4 7'4" player against against a a 5'6". 5'6", the shortest player in the roster for Mm, international Olympics on basketball. muntik na nila matalo. Naglaban and they almost lost, 'di ba? It's The never players, about the body, I 'di mean ba? I Or the mean, genetics. yes, it plays a part, Oh, when it it plays a comes part. to, it plays a part when in terms of your advantage, no, Mm, in the sport, but it never plays a part on what happens in the court or what happens in the oo. game. Ika nga, See, bilog ang bola. bilog ang bola. Look at fucking Haikyuu. Mm, Man, look at the standards or the impact it set on Japanese volleyball. volleyball. Every time na nanalo sila, pinapatugtog yung yung Okay, main team song, fly, 'di ba? putang ina. Holy shit, 'di ba? When you think about the anime of Haikyuu, tawag dun, may parts na hindi siya realistic, but it's anime, it's a different medium, Mm, pero the message is there na even though na maliit si Shoto, puta, mm. I have a dream. I want to reach it and Oo. I'll do everything in my power to reach it. Bro, that's Yeah. sports. That's sports. Kaya nga That's bullshit yung fucking sinasabi ng mga sports. tao, eh, na 'wag na tayong mag-basketball, eh, man kaya ng Pinoy. Like tangina mo, Eh, gusto ko eh. gusto ko, It's eh, my hindi naman dream. hmm, hindi 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 yan aksidente na nagustuhan ng Pinoy ang basketball ng gano'n-gano'n lang, 'di ba? True. 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 It's, They which they is, watch NBA players, PBA players na makita yung the way they attack the rim na hindi ma-explain ng mga siguro normie na tao na hindi mahilig sa sports. Hindi nila ma-gets yung pag-bicycle kick ng isang player or yung ng football player. pag-dive ng isang volleyball player sa ball when it touches the ground, almost touches the ground. Hindi Iba ma-explain yung ganong oo, feeling eh. iba yung feeling na nakikita mo yung sarili mo na gagawin mo yun in game, na may tawag dito, may naka tawag dito, May ah, spectators, may nanonood. may spectators tsaka merong naka-set na what is this term? Award, prize. Kumbaga may nakaalang-ala sa Okay.
may stakes. There's Yun, may there's something stakes. at stake. There's something at stake. And kailangan mo ipanalo yun. Yeah, it's the fucking drive, man. I Mm. mean, kami dalawa ni Dre, we both play different sports. Siya nag-basketball before, then ako football, tennis stuff. But it's when you think about sports in general, kumbaga it's something very deep na to yung naging episode natin, pero kasi deep about sports. Kasi Mm. bro, sports moves people Mm. and unites people in a very unexpected way. Mm. Like when it comes to like parang for example World Cup, FIFA World Cup, Mm. pag nakikita mo yung mga tao from different nations coming to a certain place where the tournament's being held, Mm. tapos they're all cheering for their country, Mm. yung emotion, Yung chants, no? yung Fucking chants ng chants. kada bansa. And then Mm. like parang for example yung sa Olympics naman, sa sportsmanship naman, when you feel that level of camaraderie, yung sa long jump, yung Mm. gumaganon sila, they both tied for first place. And Alam ko then yung story na yun. they decided to share the gold. Bro, nung pinanood ko Oo. yung video na yun, like, ang sarap sa Oo. puso. Tsaka yung Like, yung for some reason, ang ganda ng product placement ng Nike, Just Do It. Yung runner na nagkaroon siya ng injury along the race. Tapos kineri siya ng tatay niya. Tapos yung suot niya Nike, tapos Just Do It. Tapos, Just Do It. Like, fuck. grabe, no? Tanginang Like, yung timing yung placement, gag. right place, right time. Puta. Mm. Grabe. Like, sinasabi sa inyo, sports moves people, unites people. Basically, that's, yun lang talaga yun. Pero, going back, ang bullshit nung, balik doon sa issue, no? Yeah, we're gonna move on to the issue, and for some fucking reason, napunta to sa mainstream. And International media. Yeah, hindi dapat tulalagpas ng ganito dahil unang-una na overshadow yung pagkapanalo ni Yulo. Second of all, this is a personal family Issue. feud or agenda or issue na dapat Like, hindi nalalabas sa Pero for some fucking reason, yung media nagbigay ng press con sa nanay para lang umiyak po. I mean, this is the only episode that we're going to do this, covering the issue. Kasi ayaw namin palakihin yung issue na to. Pero kasi, we just want to share our thoughts din dun sa nangyari. Kasi umabot na sa Forbes, ginawa na ng article ng Forbes yung issue. And then the headline is, Filipino Olympian gold medalist says that her mother stole from him. Like, when you read that, Pinoy pride. Oh, fuck. Naovershadow na yung first ever. No overshadow na talaga yung history being made. I saw a poster na nakalagay, history, his story. Like, tapos nando yung mukha ni Yulo. Tapos ang angas ng poster ng slogan na history dot his story. Parang naging pero nabangasan na, bro. Parang naging nabangasan na. Parang naging meet the Kardashians yung nangyari. Ito media po. Parang hot take yung may nakita akong post din na parang somewhat siguro agree ako doon sa sinabi na yung nanay parang yung mother ni Yulo is siguro sabihin na natin talaga, may ganong issue talaga, may ganong ugali talaga. And then yung GF naman na is parang sa post is spotlight, parang nag-aano daw for fame or attention, what, for clout, attention, which is I think there's some level of point or truth to that, no? Pero nagigets ko rin yung kung bakit
video Response. si Oo. nag-respond si Kaloy on that. Kasi we don't know the full story, no? Even though Mm. na meron ng mga resibo or meron ng from both sides sa Oo. mother, sa family, and then sa kanila kay Carlos Yulo and Chloe, 'di ba? Even though we both got their sides to the story, we still don't know the full story kung ano yung nangyari sa Mhm. issues nila. Yeah. So, 'di And ba? it should be Kumbaga should be resolved privately. privately. Mm. Yun lang talaga. Kumbaga even the reporters, even Karen Ang kulit, Davila, eh, 'no? Ang kulit. I mean, parang yung mga reporters tinatanong si I think hindi nila tinanong si Yulo about sa mother issue eh. Kasi parang Hmm. iniiwasan lang yun. Pero the fact na yung mga media outlets natin, uh, ang tawag dun, going for the way na bigyan ng opportunity Oo. mag-press con, Oo. interviewin. Nauna pa magka-press con yung nanay niya kaysa kay Yulo na makauwi dito. Like, 'Di ba? bro, Nauna pa yung press con ng nanay niya kaysa sa hero's welcome, sa parade and everything. The flowers, the bouquet, the praise pagdating niya the dito sa road to Pilipinas. glory. 'Di ba? Nauna pa yung press con. Tangina, 'di ba pagising ko, puta ano 'to? What the fuck is this? Puta, nakikita ko may mga picture na nag-hug. No, Sumiiyak. cringe ang Like, puta. like Meron shit. pa. Meron pa Mm. ito. May nakita rin akong bullshit na take. Sabi daw, honor your father and mother. Oh, fuck that. Nagsa-side sa magulang niya. Ang Like, dami. Ang 'di ba? daming comments na magulang mo pa rin yan. Respeto. Tang ina nyo ba? Kayo ba yung nawalan ng pera? Isipin nyo sabi natin, yung, di ko, let's make an assumption. 500K ang nasa bangko. Kunwari this is not real. 500K na sa bangko. For some fucking reason, wala na yun. Anong masasabi nyo? Like, Anong initial anong reaction? initial? Tapos sasabihin nyo, What the fuck happened to my money? tas tinanong mo sa magulang mo, ma, saan napunta yung Where's pera? my money? Tapos, ang sabi, hindi niya alam. Anong reaction nyo doon? Oh, Di ba? bullshit, di ba? What's the Ikaw, take? ikaw Should I nga honor? ikaw ka pa nanilibre ka tapos gusto pa bayaran ka. Puta, 500 lang yun. Di ba? Ito pa, doon sa mga interview, ang dahil ko nakita ang bullshit doon sa mga sinasabi ng mother. Although, syempre, di ko rin alam yung full side. Pero kasi the way Mm. that she answers the question, this is hindi to word for word, pero ito yung sinabi. Wala kaming ninakaw, wala akong ninakaw. Maybe a portion. Ha? Sabi niya Incriminating to na yung words eh. Sabi niya to doon sa interview di ko lang anong news station nag-interview sa. Wala kaming ninakaw, wala kaming ginalaw na pera. Maybe a portion na hindi naman kukurot sa bulsa niya. Like, That's not the point. yung point ni Carlos, yung point ni Yulo dun sa wala na akong pake sa pera kung gaano kalaki man yun or what. 'Di ba? Ang sa akin lang is kinuha ang issue niya ko talagang inaangkin ko yung pagmumukha Asa Yung na issue niya punta? is bakit the way na sabi doon sa video 'di ba is yung hindi pagpaalam, yung pagsisinungaling, Yeah. yun yung nag-break ng heart niya. Mm. And tawag dun, ang sad lang kasi parang nabi-brainwash yung mga kapatid niya. Mm. Like nakikita ko sa mga interview, et cetera, et cetera. Well, Parang syempre, kasalanan pa yun. oo, yun yung Kasalanan pa nagiging narrative. ni Carlos. Oo. Yun yung nagiging narrative na parang hindi mabuting anak si Kaloy, tapos inaagaw siya nung GF niya. I mean, What the fuck is parang that? Saka di siya sinabi na nag-stutter Hindi siya nag-stutter nung nag-reply siya, di ba? sino? Si Yung Carlos. mother? Si Hindi, si Carlos Carlos. di ba? Oo. Dire-diretso nagsalita, alam mo yun? Ang kumbaga sincere.
yung Mm. ano niya, yung reply niya dun sa Ang sad lang, kasi yun yung kailangan niyang gawin, kasi na kapag hindi imbes niya ginawa yun, matatabunan siya ng ano. siya yung ano, narrative is siya yung mali, siya yung masama. Mm. And we're in Gano'n a yung pinu-push, eh. Philippines, I mean, in the Philippines na masyadong, tawag dito? Masyadong ano yung term na ikaw yung nagluwal. Alam mo yun, yung utang na loob. Though it works naman din talaga, pero for some cases na tulad na ganito, hindi, eh. Utang na loob. 'Di ba? Hindi naman niya kasalanan na ikaw nagluwal. Ito sabi, ikaw nagluwal, tangina, di ka naman gusto mabuhay. 'Di ba? Yun nga, first of all, uh, none of us chose, no, to be born. Mm. Hindi naman natin choice yun. Kumbaga, Just because nag-sex kayong dalawa, alam mo yun? mm, And with it's the always child. the parents' choice. Parents' Mm. choice, no, to bring, or para two persons' choice to bring A someone into person. this world, Mm. 'di ba? But yun nga, since the Philippines and all the cultural shit na mindset na nangyayari dito Mm. is anak mo, investment mo, utang na loob, ako nagpaaral sa'yo, dapat Mm. respetuhin mo ako, dapat, 'di ba? Dapat ibalik mo sa akin yung Mm. mga naipundar ko para sa'yo, Mm. 'di ba? If respeto ka, then Yes, so yes. be it, 'di ba? It's not wrong to give. 'Di Mm. ba? Basta yung bukal, basta yung hindi yung Oo. i-hold against sa'yo na yung notion na ako yung nagbuhay sa'yo, ako yung nagpaaral sa'yo, ako ang dami kong sinakripisyo para Mm. sa'yo, ta's kailangan mo ibalik sa'kin, utang na loob. Yeah. I think ito lang yung masasabi namin sa issue na yan. We want it to end. We want Carlos to celebrate his victory. Kumbaga. Yes, yun na lang, dun na lang natin Mm. i-focus, 'no? Mm. Detox tayo sa media na nagse-share sa issue. Huwag Mhm. niyo na i-share yung mga nakikita niyong posts and everything about the issue. Share niyo yung mga Achievements niya. congratulatory post, mga achievements. Share niyo yung Mm. poster na ginawa ko sa page ko at Patrick de Guzman Designs. Yeah. Yeah. Meron tayong nakalimutang Tag ko pag-usapan lang. yung ano, yung boxing issue. Well, saglit lang naman yun. Pwede, sige, push na natin. Well, Well, kung yung babae ka, pwede ka. Yun, basically. Kung babae ang ka talaga, ah, ang go. inisip kasi ng iba, sinabi kasi nung una ano, eh, ano Trans yun? daw eh. Oo, trans. Pero kasi hirap i-explain yun, eh. Like, babae ka pa rin ta's gusto mo maging lalaki, gano'n yun, 'di ba? Hindi, ano siya, lalaki siya. Tas gusto niya maging babae. Tas sumali siya Pero sa women's sports. pero yung ano na yun, babae talaga. Babae talaga. Ano Ang lang, la ang mataas lang yung yung level ng testosterone, testosterone niya, oo. 'no? Yun lang yun. Tapos Yun yung issue dun. oo, tapos yung tangina, sumali ka sa boxing, ba't ka iiyak? Eto, may record yung sa Italy ata yun, eh. May record yung boxer na yun, na babae na yun, na mag-withdraw. Talaga? Yes. Hindi yun yung first time na umiyak siya or what, ganyan, ganyan. Ang inang yun, nagkaroon pa ng issue dahil dun ng puta. Meron siyang match na nag-flop siya, parang sa basketball. What the fuck? May nagpa-flop Kasi 'di sa ba, ano, sa boxing? nagaganyan sila, bigla siyang nadapa, pero kita-kita sa replay wala namang hindi naman siya natukod or what. Wala siya Anong nadapa. reason? Ewan ko. Hindi, anong Bigla nangyari? siya daw nag-concede. Ayun, Ha? natalo siya. Ha? Yun na yun? Like may history yung player na yun for doing that kinds of May antics na stunts. gano'n. Like, 'di ba? Mm. Tapos mayroon pa akong nakitang fundraiser, stand with the girl in the blue. Like, Yun what? nga rin yung ano, eh, di mo pa alam yung full story, bigla ka na nag-gano'n. Oo, like, and it's disheartening, no, for the sport as well as the player na Mm. ganun siya tratuhin Mm. just because na meron siyang higher levels of testosterone, but she's born na Female. babae, female siya.
Hindi siya trans or what. Mm. Kumbaga, nagkaroon lang ng narrative. Ano yan, yung daing nangyari ngayong Olympics eh. Putay na, kahit saan may issue eh. Yeah. Yeah. Fuck! Uh, But, yeah, yeah, that's I it. think we said our piece This is with, a very short episode. yeah, we said our piece with the issue. Let's leave it at that. Yun na Mm. yun. Okay na. Let's congratulations again, no, to Carlos Edriel Yulo for Mm. being the first ever two-time gold medalist sa Mm. Olympics. No, this is dedicated sa'yo. Mm. Yung congratulations na to. Yung episode hindi kasi pinag-usapan namin yung issue nyo. Pero last time namin pag-usapan yung issue na yun. It's just, kailangan lang ilabas yung kabulshitan eh. Yeah. Kailangan i-call out. Mm. Ba? Shout Well, out to Norris Cole. Shout out natin yung mga nakikinig sa atin dyan, mga viewers If natin. alam mo yung meme na yun, you know. You know. Hey, Yes, gusto ko i-shoutout si Black Market. Uy. Bakit? Kasi ang tagal natin siya hindi na siya shoutout eh. Si Black Market. Malay mo, kay episode kami with him. Who knows? Oo. Pero this is it. Diba? This is This has Andre. been Peds. Andre. Peace out. Maraming salamat sa pakikinig. Till the next one.